Pasabog sa Kamara. Biglang lumiko ang sitwasyon matapos ibalik kay dating Senadora Leila de Lima ang issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip na umusad laban sa pangalawang Pangulo, tila bumaliktad ang usapan at si de Lima mismo ang muling nasangkot sa matinding banta ng pagkakakulong. Ayon sa mga insider, may mga dokumento at ebidensya na muling binuhay laban kay de Lima na siyang dahilan ng pagbabago ng direksyon ng usapin. Ang dating pagtutok ng Kongreso kay VP Sara ay biglang naputol at ngayon nakatuon muli sa dating senadora. Binatikos ito ng ilang sektor na nagsasabing tila ginagamit lamang ang impeachment issue upang muling ibalik sa kulungan si de Lima at ilihis ang atensyon sa mga kasalukuyang issue. Habang tuloy ang talakayan, hati ang opinyon ng publiko. May naniniwala na ito'y hustisya na mataagal ng hinihintay, ngunit marami rin ang naninindigang political na galaw lang ito. Sa huli, nakabimbin pa rin ang kapalaran ng parehong kampo at nakatutok ang taumbayan kung sino ang tunay na tamaan ng mga pasabog na pagbubunyag sa Kamara. Ito ho ang listahan ng ilan sa mga... Ayan. At ito yung ilan sa mga listahan ng mga senador. Wala pa ho dito itong si Senator Bato. Siyempre, given na yan. Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Sa tingin ho natin, medyo umaano sila, di ba? Nakikiramdam sila. Pero sureball na yun sa mga post mo lang nitong si Senator Robin. 110% talagang kontra yan. Siya nga ho, yung mga komento ho niya, ang mga inunang binasa natin dito. Sino-sino ho ba yung mga senador na nagpahayag na kontra sila diyan sa diyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, palakpakan. Senator Nancy Binay, Sen JB Ejercito, former Senate President Migs Zubiri. Siyempre, given na ho yan. Yung PDP laban Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, talagang kontra din ho sila diyan sa impeachment na yan. At sino ba sa mga kandidato ngayon? Yung mga naninira kay Attorney Vic, naku, wag ganun. Wala kayong mapapala sa paninira na yan, no? Inendorso na nga nitong si Tatay Digong, tinaas na ang kamay, ginaya mga kasama. Nako, yung pang mga nagpapakilalang Duterte supporter, sila pa ang naninira. Ano ang mangyayari dito? Itong mismo si Tatay Digong na nagsabi na susuportahan niya ang kandidatura nitong si Attorney Vic Rodriguez. Itong si Mayor Baste, talagang napakatindi ang suporta. Tapos yung mga nagpapakilala pa ng mga DDS, paano nyo masasabi na sinusuportahan nyo si Tatay Digong? Kung doon pa lang, doon sa mga kandidato na gusto niyang suportahan, sinisiraan nyo na, di ba? Wala tayong papangalanan kasi hayaan nyo sila. Pero tayo nalulungkot lang sa mga ganyang klaseng kaganapan. Ilan pa ho kaya ang mga senador ang magsusunod-sunod sa pagpapakita ng suporta na yan o pagkontra dyan sa impeachment na yan? Ayun na nga mga kababayan. Isang like at isang subscribe. Pabilisin ho natin yung pag-ikot, no, para mas maraming makakita sa ating mga reaction video. Ang susunod do sa post na nakita natin na we are not happy. Naku, yari ito si yari ang yari ho ang administrasyon dito. Armed Forces of the Philippines AFP Forum. Naku, yari. Di daw po sila happy. Paano ba yan? Yung slogan nitong si Senate President Dinosaur. Gusto ko happy ka, di... Paano ba yan? Yung mga nasa armed forces, di ho sila masaya ngayong mga panahon na to. Ano ho bang kailangan gawin para sumaya tong mga nasa armed forces? Ako, hindi ako spokesperson yan. Ordinaryong Pilipino lang naman ho tayo. Siguro, yung sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, kahalintulad ng mga miyembro ng armed forces na nandyan sa AFP forum na yan. Una, kriminalidad, paglaganap ng illegal na droga, pagpasok ng mga makakaliwang grupo dyan sa House of Representatives para maghain ng impeachment laban dito kay VP Sara. Sino makikinabang sa linuto ng mga makakaliwa? Anak ng toko, kainin nyo, i-enjoy nyo yan, ha? Ano pa? Pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, flood control, pagbaha, umutot lang ang palaka, bumabaha. O, di ba?
Kaya sa tingin ho natin, yung mga sentimiento natin na to, ganyan din ang sentimiento ng Armed Forces of the Philippines, AFP Forum. Ha? We are not happy too. Kuha nyo ba yun? Marcos administration, we are not happy too. Mamamalengke ka, nakadalawang kilo ka pa lang na baboy, ubus na 1,000. Wala na, hindi ka pa nga makapagsinigang, wala ka pang sibuyas, wala ka pang bawang, wala ka pang condiments, wala ka pang bigas. Doon pa lang ho sa bigas, alangan naman bumili ka lang ng 1 kilo. Diba? Kaya we are not happy. Ha? Siyempre may pamilya yung mga yan. Kahit na tinaasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sweldo ng Armed Forces, sa pagsipa ho ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to, ano ba naman yung naitaas ng sweldo nila, di ba? Hayon na nga mga kababayan, ito na nga ho ba sinasabi natin, magme-main event na ho tayo mga kababayan. Pakinggan ho muna natin itong mensahe na to nitong si Vice President Sara Duterte. Oy, manginig ha, manginig. Manginig yung mga mga walang hiyang politiko ha, yung mga nasa administrasyon. Manginig kayo, game. Forgiving, giving, and loving. Yo. Lagi ko pong sinasabi, no, depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Doon pa lang ho sa tawa na yon ni Vice President Sara Duterte, tapos na ho ang boxing ika nga. Kaya yung mga nakapanakit sa damdamin nitong aming Princess Sara, maghanda-handa kayo. Okay lang naman yan, 3 taon sa inyo yan. Pero sa 2028, sa ayaw sa gusto nyo, uupo yung ali na yan. Whether you like it or uupo yung ali na yan. Ha? Hindi wala naman ho tayong ibang option. Sino yung ululuklok natin? Si Tambaluslos? Yung mga sympathizer na makakaliwa? Yung wala nang ginawa kung di mamigay ng ayuda? Anak ng tokwa. Ayawan na kung ganoon. Ha? Kayo na lang mag-usap. Anak ng tokwa. Sila iuupo natin? Nakita nyo ho kung anong naihatid ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At kung ibibigay natin dito sa mga aso na to ang Pilipinas, naku, yari ho tayo dyan. Eto na ho mga kababayan, dako naman ho tayo dito. Kay Senator Jinggoy Estrada ho tayo, pakinggan ho natin kung ano yung official statement niya na to. Grabe, kahit na meron tayong hindi man mga nagustuhan sa mga sinabi nitong si Senator Jinggoy Estrada sa mga nakalipas, hindi pa rin natin gusto yung mga yun, di ba? Pero dito sa isa na to, siguro dapat natin siya palakpakan, di ba? Habang pinapalakpakan natin, sa mga hindi pa nakasubscribe, check nyo yan. Siyempre, hindi ko naman makikita yan. Kayo nakaharap, di ba? James, Senator Jinggoy, sok pa. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Naku. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the 2 highest officials, but also by us, lawmakers. Buti pa tong si Senator Jinggoy, marunong makinig. At kung ano yung sinabi nitong si Marcos Jr., pinarot ho niya. Napakaraming problema ngayon sa ating bansa. Di ba? Napakaraming issue na dapat talakayin, na dapat solusyonan. Ano ba naman yung ginagawa natin na to? Tigilan natin itong impeachment na to dahil walang balik yan sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho natin, saludo, 2 kamay kay Senator Jinggoy Estrada. Isang matikas na saludo, higa nga. Troy. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Ano yun, Agus? Kahit ang baluslos. Not partisan motive. Para doon sa mga dilawan, yung mga naapektuhan sa war on drugs. Si Father Flavi ba naapektuhan? Hindi, dati siya. Nagtatanong naman ako dati siya self-confessed na dati siyang addict na nagbagong buhay at nagbalik loob sa di ba? Ngayon hindi na siya ganoon, di ba, Father Flavi? Flavi, ano nga kasi apelyido nitong si Flavi?
Kalimutan ho natin si Brother Flavi. Basta dati siyang adik na pare at noong nagdang hearing, nakikipagsigawan sa House of Representatives. Di ba ang galing, no? Dating adik na naging resource person at nakikipagsigawan sa hearing. Palakpakan ho natin yung dating adik. Sige lang, diretso mo lang yung Father Flavi. Mabaka magalit sa atin. Lalabel kita. Dati nga, pero ngayon, nagbago na. Kita nyo naman, laki ng chat, tumaba na. Oo, di ba? Tumaba na, pero wag ho kayong magpaloko. Karamihan ng mga adik ngayon, nagpapataba. Bakit? Para hindi halata. Ganun ho, anak na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat ho kayo sa mga matataba. Kaya ayaw ho nila dyan sa hair follicle drug test. Naku, yan ang mga matataba na yan. Sila ho ang malakas bumanat. Itong si Senator Jinggoy, di yan kasali dun sa mga yun. Ang trip ni Senator Jinggoy, adobo at saka tinola. Diba? Yan ang trip niya, tsaka maraming kain. Pero babala ha, doon sa mga matataba dyan ng mga politiko. Hindi kasama si Sen Jinggoy ha. Tatanggalin na natin agad. Yung mga malalaki ang tiyan, yung mga yan, ang modus ng mga yan, nagpapataba para makagamit ng malaya. Yun know, talaga, real talk ha. Huwag pa katotoo tayo dito. Huwag tayo Naku naman! Di ba? Kita nyo kahit matataba sila, parang mga Walking Dead. Yung tipong, yung pag nagsasalita sila, ganun sila, di ba? Ganun no talaga sila. Pero si Father Flavi, dating adik. Wag nyo siyang wag nyo tawaging adik nga. Dati siyang adik, nagbalik loob kay Trillanes, naging pare na naging resource person at nakikipagduruan sa hearing. Pero pare ho yun. Pare siya. Pero dating adik. Kuha nyo na. Palakpakan natin si Father Flavi. Sarado na naman si Father Flavi. Tuloy ko po ang ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yan po ang mensahe. Ayun na nga mga kababayan, biglang nagsalita itong si Vicky, no? Merong multo. Ayun na nga mga kababayan. Yarin lamang nabanggit. Ayoko nang banggitin yung Pasko kasi yung mga kababayan naman natin, napapabilis naman nila yung pag-ikot ng ating gulong dyan sa, di ba? Malapit na ho ang Pasko, di ba? Ano pa ho bang hinihintay nyo, di ba? Paikutin ho natin ng mabilis. $690,000. Pangit pakinggan nun, 690,000 subscriber. Konting push na lang, konting push. Bago matapos ang taon na to, siguro mga nasa 700 na ho tayo. Maraming salamat sa mga kababayan natin na talaga na mga ibang klase kung sumuporta. Palakpakan! Yun, eto ho. Rekta ho tayo dito kay Game! Telebisyon. Pero kapag palatuntunan pong sa ganang mamamayan, lahat yan nakatutok sa ating palatuntunan, Nelson. Ay naman. Lahat ng social media account ng Radyo Agila, Net25, at syempre po, pati TikTok natin. May TikTok na rin pala tayo. Ganun ba? TikTok account. Talaga ba, ha? Yan. Mula po Eto mga kababayan, umpisahan na ho natin itong napakagandang talakayan itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson. At sa bandang uli, papakinggan ho natin yung mga punto de vista ni Congressman Rodante Marcoleta. Kaugnay dun sa manifestong tila isang lata na walang laman, di ba? Manifesto of support. Sinabi ng presidente, wag niyo ituloy, tinuloy pa rin. Yung mga bangag talaga, anak ng tokwa, oo. Kahit simpleng grade 1, maintindihan niyo marami tayong problema. Sabihan mo yung anak mo na, anak, marami tayong problema, marami tayong bayarin ngayon. Huwag muna nating iuna yan. Parang ganun ho ang ating Pangulo eh. Marami tayong problema ngayon, huwag natin iuna yan. Ito mga spoiled brat na tayo, gusto ko iuna yan, impeach si Sara, impeach.
Mga walang ya talaga. Oo. Ito, pakinggan nun natin. At meron ho akong gustong isingit sa sasabihin nitong si Sir Nelson at nitong si Sir Jen dito sa bahagi ng video natin. Hapon, hanggang ngayon, marami pa rin na nagtatanong, Jen, ha? Oh, Ano bang update dun sa announcement na binasa mo kahapon? handa na ba kayo? Naku, yun na. Unang tatanong ko yan. Sa bagay, Ready na ba kayo? handa mo na. Oo. Handa na ba kayo? Sapagkat kami po'y naghahanda pa. Ayun. Yan. Akala ko pa naman, ratsyada na, no? Ratsyada na. Dapat dapat dun lang tayo. Pagka may sinabing handa, naghahanda, edi yun ang muna. Di ba? Ayun. Huwag natin pangunahan kung kailan, kung saan, kung ano pa, ano yun pa. Correct. Tama, Maghintay tama. tayo, hindi ba? Ang iba kasi, na-ready na po yung ganito. Andito na po ako sa ganito. Ano ba? Andito na ako, nasa lupa kayo. Wala kayong ano. Huwag tayong Relax lang. hinihigit dun sa kung ano sinasabi sa atin, hindi ba? Mamaya banggitin natin yan. Kasi ang daming naglabasa na kanya-kanyang mga analysts. Ito, isingit ho muna natin to, ano? Sa mga gaganaping isasagawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, sa mga kababayan ho nating hindi membro, nasasali dito sa gaganaping pagkilos ng mga kababayan nating Iglesia, sana ho respetuhin natin, linawin natin, respetuhin natin. Okay, malinaw, respetuhin natin yung statement na ilinabas ng iglesia na kung saan sinusuportahan nila yung sinabi nitong si President Bongbong Marcos. Malinaw ho yun na itigil muna yung impeachment na yan dahil marami pang problema ang ating bansa. Yun hong statement na yon ni President Bongbong Marcos, yun ho ang tinatayuan ng iglesia. Para doon sa mga grupo na sasali dyan, wag nyo ho sana irespeto. Wag ho sana magdala ng kung ano-anong mga, hindi ho tayo ang membro At ito, binabahagi ko para doon sa mga hindi rin membro na sasali. Kasi mahirap na baka bigla merong placards dyan, Marcos resign o impeach Sara Duterte, di ba? Huwag hong ganon. Respetuhin ho natin dahil yung galaw na yan sa kanila. Kung sasama lang tayo, dapat sumama tayo doon sa kanilang pinaglalaban. Doon sa kanilang tayo na kung saan yung pronouncement ni President Bongbong Marcos. Malinaw ho ba? Huwag ho nating bastusin. Huwag ho nating babuyin. Kung tayo sasali lang, makipag-coordinate, makiusap ng maayos. Huwag ho tayong papasok na parang alam mo kung sino, okay? Pasok, makiusap at respetuhin kung ano yung diwa ng kanilang pinaglalaban. Kung ano yung mensahe na kanilang gustong maiparating dito sa mga nanunungkulan sa ating bansa. Huwag ho nating hahaluan ng kung ano-ano. Delikado yan, huwag hong ganon. Baka imbis na mapaganda yan, mas mapasama pa. Huwag hong ganon, pangit ho yun. Tuloy na ho natin to. Okay, malinaw ho ba yun? Sa mga dadalo dyan, huwag magdala-dala ng kung ano-anong placards. Ayusin ho natin yung pagsama, ayusin ho natin. Irespeto ho natin yung mga grupo na sasamahan natin. Huwag ho natin pangunahan, okay? Palakpakan muna natin ang pasalamatan at palakpakan natin ang INC. Dahil pumwesto ho sila doon sa napakahirap na pwestuhan ngayong mga panahon na to, which is yung gitna. Diba? Ang hirap pong maghanap ng ngayon, yung kung tawagin common ground. Diba? Pero sila nahanap nila yung kaya kahapon ginagawa natin na reaction video yung galaw nila na yun. Sobrang bumilib po tayo dito sa INC. Sobrang bumilib. At yung pagrespeto natin hanggang buwan to the moon, ika nga. Game. Oo nga, no? Kasi kapag pinakinggan nyo lang po at inunawa na nagkaroon ng emergency meeting Nako! Saan yun? sa Malacanang. At doon ay pumunta ang House leadership na son. Ganun ba? At mamaya nga, alam ko, meron silang, binahagi sa atin dito, meron silang manifesto of support. Manifesto of support. Gumawa sila ng manifesto. May manifesto ba? Mayroong Hindi manifesto. ko kasi nakita yun ha? Kasi ang nakita ko, Jen, na balita, sabi nung House Speaker, hindi ko susundin yung presidente. Nako po! Ay, nakita kong balita Matindi yan, Baka magkaibang balita yung napanood natin.
Basta House Speaker, sabi niya, Nanindigan? yung House Speaker na yung gusto ng Pangulo ay hindi niya susundin. Grabe naman yan. Teka. Matindi yung balita Actually, na may yan, video eh. Ha? Nakuna ng Sir video. Nelson, ha? Matindi yan. Hindi niyo ba alam yun? Salita na ang House Speaker, sinabi niya, mali yung presidente sa gusto niya, ayoko yan, ito ang gusto ko, ito ang dapat. Na ano ho ba yan? Baka masunog tayo dito, mahirap na. Pero sa bagay, veterano yan si Sir Nelson at itong si Sir Jen, di naman ilalabas yan dyan sa dyan sa saganang mamamaya kung walang hindi na... Para niyang sinabing hindi niya susundin? May video po tayo. Naku po, may video pa pala. Huli sa CCTV? Huli sa CCTV. Hindi natin Totoo. Nabibigla ka, hindi mo alam yun, ha? Wala sa script natin yan. wala nga, Wala yan sa may handa nating paksa. Nakita ko lang din kasi na, bakit hindi ito masyado na Okay malinaw o, hindi kasama sa dapat natatalakayin yan ngayong araw. pag-uusapan? Ito palang... Hoy, punta ko kayo sa Net25, supportahan din ho natin. Huwag lang ho kay PH Update mag-subscribe, pati sa... Huwag magalit sa atin yung mga... Sa kanila rin ho, subscribe. Okay, again respeto ho, respeto. Napakahalaga ho ng word na yon ngayong mga panahon na to. Kung yung mga congressman, kung mga grupo na yan, wala silang pagrespeto, yung mga taga-suporta, lalo na yung mga kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, respetuhin ho natin. Yung panawagan nila, wag ho nating haluan ng kung ano-anong kabalbalan, okay? Yung mga problema na kinaharap natin, yun muna ang talakayin. Ito palang reaction ng Speaker of the House na wag sundin ang kagustuhan ng Pangulo. Ang ano ko dyan, Nelson, delayed reaction ako eh. Oo. Ha? Sobrang delay naman. 3 minuto nakalipas. Teka muna, Ini-internalize ko eh. tingnan ko muna kung ilan yung... Ini-internalize ko. Yun na. Medyo madami-dami na rin ang Totoo yan? nanonood. Ha? Ilalabas ko na ba yung video? Ibig sabihin yung pahayag ng Pangulo, Ayaw niya tinutulan, ng House Speaker. tinindigan ng House Speaker, hindi niya susundin. O siguro, hindi niya alam na may nakakuha na camera. May camera! Saan niya sinabi? Hindi ko susundin yan. Gusto na yan na Pangulo. Delayed talaga ako. Nabibigla ako dyan. Dahil po yung pasabog. Sabi ko sa mga vlogger, sabi ko naman sa inyo, dito kayo tumutok lagi. Kung saan kayo nanonood, di ba? Ganon. Oo. Etong si Sergio, medyo kinakabahan ako dito sa isa na to, ha? Hindi naman yan. Hindi nga. Ako nagulat. Sabi ko, yung presidente ayaw mo sundin, House Speaker ka, di ba? Matindi, hindi siya naging House Speaker kung hindi ginusto ng presidente yan. Oo. Walang utang na loob At yan. ito pa sabi niya dyan. Walang utang na loob. Matindi yun, Sir Jen. Ba't kita susundin? Sandali ka na lang dyan. Oh my goodness. No. Ba't kita susundin? Sandali ka na lang dyan. Oh no. Gosh. Sinabi yun? Nagulat nga ako. Ang sabi ay, ba't kita Ba't ka susundin? susundin? Sandali ka na lang dyan sa pwesto mo. Nagulat ako. Ako nagulat. Sabi ko doon sa kuha ng video, huwag mong ilalabas yan, ha? Hindi lumabas na sa mainstream media, maging sa Kaya pala masira-sira ang ano ko dito sa kakahanap dyan sa video na yan. Sir Jen, hindi ko nakita. Na ano pala top secret pala yan So pagka inipit itong si Sir Nelson at itong si Sir Jen, ilalabas ho nila yan. Ay, di ka na, baka mapasubo tayo dyan. Sabi ko, napasubo na nga tayo. Kasi akala ko, hindi pa tayo nagsisi... Naka-on air na ba tayo? On air na tayo, ilang minuto na kita. Napapahanga ako. Paki-edit ko po yung paki-delete niyo po yung nauna, ha? Nako, Private conversation. ang alam ko lang kasi ay manifest of support. Suporta para... Yung dating nakita ko, kaya ako nagtaka, bakit sabi ng House Speaker, hindi siya susunod sa presidente? Nako. Ay, baka gusto mong panoorin yung video. Ako kasi napanood ko na, sabi ko, Baka naman, sir, pwedeng pabulong at bago ang lahat ng yan, kagaya ng ating ipinangako, ano ho muna tayo dito sa PH Update, no? Marami na ho talaga kasi mahirap po, baka
Natatambakan ho kasi tayo sa mga kababayan nating nagpapakulay eh. Kailangan na ho nating ratsadahin ng mabilisan. Ito, dumoble na nga itong si Sir Herbiscal. Maraming salamat. Mega love shoutout. Okay? Basta lahat kayo, pinalakpakan ko na. Bibilisan lang ho natin. Madami kasi. Mega love shoutout. Siyempre, itong si Ma'am Connie Rasos, hindi natin pwedeng hindi palakpakan yan. Isa sa pinaka-cute nating tagapanood yan. Itong si shoutout dito kay YMA 8991. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you ho. Mega love shoutout din ho dito kay Corazon Austero. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sir Randy. Sir Randy, salamat sa $2 ha. Mega love shoutout. Ingat kayo dyan sa Jamaica. Mega love shoutout dito kay Zimrach DCL. Mega love shoutout. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mega love shoutout din ho dito kay Elizabeth Gonzales. Salamat po sa $5. Taga saan ho kayo sa Pilipinas, Madam Elizabeth? Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth Gonzales. Shoutout dito kay Ma'am Jo Tayong. Maraming salamat, Ma'am Jo. Thank you sa $5. Ingat po kayo dyan sa Jamaica. Maraming salamat po. Mega love shoutout dito kay Hayley Versosa. Maraming salamat, Hayley. Hayley Versosa, maraming salamat po. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Chula Lola. Chula Lola, maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you sa $5. Mega love shoutout din ho dito kay Erlinda. Itong si Ma'am Erlinda Zulweta, matindi ho yan, no? Salamat sa $10. Matindi ho talaga yung pagka bumabagsak yan dyan sa baba. Madiin ho pagka bumagsak siya, madiin talaga. Ito, mega love shoutout. Isa pa sa pinakamaganda, cute na tagapanood natin. Itong si Ma'am Arisa yan. Papasyal lang yan sa Japan. Maraming salamat. INC member ka ba, madam? INC member ka ba? Marami tayong tagapanood na INC. Itong si Mama Dolly Abelia, maraming salamat. Mega love shoutout. Salamat po sa $5. Mega love shoutout. At dito kay Mark Christian Soriano, maraming salamat. Thank you ho. Ingat ho kayo dyan sa UK ho ba kayo? Ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout dito kay Angela Onating. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you ho. Diyan sa ano na yan. Ito ho. Pabati naman po, Boss PH. Happy birthday kay Rodel Unating. Thanks. Happy birthday sa Rodel Unating. Mega love shoutout siguro. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Ayun na nga mga kababayan, matindi ho talaga itong mga Gulat si Jan dito pag napanood. Teka lang, tingnan ko muna. Ilang ba nanonood sa ating Baka mapasubo tayo dyan, Nelson, ha? Titingnan ko muna dito sa ating YouTube account. Pati ang Kuya Christian Libunaw, napatext tuloy sa akin, no, ha? Yan. Ito. Pati ako ho mga kababayan, nung narinig ko yan, hindi ko na tinapos. Sinanap ko na, hindi ko makita. Almost 4,000 na nanonood kayo sa atin sa isang channel natin. Ito na siguro. Abuti pa ba natin ng 100,000? Hindi na. Masyadong tatagal. House Speaker siya. Mga kababayan, ito po, panoorin natin ang sinasabi ni Kuya Nelson sa balitang ito. House Speaker. House Speaker, mariing tinanggihan ang gusto ng Pangulo. Naku. Banat. Russia war on Ukraine, and we're seeing that happen. So, Anak ng toka. Next time, di na ako maniniwala. Next time, pag nakita kong ganyan, ipo-forward ko na. Ninanamnam ko kasi, wala na. Kay Kong Dante na tayo. Kay Kong Dante na tayo, na good time tayo ito na game. Ito ho, dito, walang good time dito. Kay Kong Dante ho tayo, itong si Sir Nelson tsaka si Sir Jen, na good time tayo, ibang klase. Dito tayo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Wala namang problema sa Panguluhan Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo?
mukhang wala dito sa manifesto ko. O anong klaseng manifesto yan? Nako, Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, baloney. baloni. Walang laman, hindi ba? Walang laman. Eh, tingnan mo, baka naman sa iba. Ito, tingnan natin ko, ano ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Pag-aari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat hindi mo, ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan? Ano ba yung nom de guerre? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!